Former President Rodrigo Duterte, maaring nga bang makulong sa kanyang kasong grave threat? Ang Prosecutor's Office ng lungsod ng Quezon ang magdedesisyon sa kasong kriminal na kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa mga ebidensyang isinumite laban sa kanya. Ito ay matapos sabihin ng dating presidente na mas gugustuhin pa niyang mabilanggo kaysa mag-presento ng counter affidavit, matapos ma-isyuhan ng subpoena. Ayon kay Rico Domingo, isa sa mga lead counsels ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, na kung bigong maesumat ni Duterte ang kanyang counter affidavit sa nakatakdang araw ng preliminary investigation, ay i-co-consider ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga ebidensyang inihain ni Castro laban sa kanya. If the prosecutor finds probable cause to file the criminal case in court and put Duterte to trial, he will issue an information and file it in the Regional Trial Court of Quezon City. Ito ay nasabi ni Domingo matapos madinig ang sinabi ni dating Pangulong Duterte na mas nanaisin niya na lang makulong kaysa tugunan ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang kasong grave threat ay isinampa ni Castro matapos niya di umanong madinig ang pagbabante sa kanyang buhay sa isang programa sa TV na gikan sa Masa para sa Masa, na kung saan ay nabanggit ng dating presidente ang mga di umano'y pagbabanta laban sa kanya dahil sa pagsiyasat nito sa controversial na confidential funds ng Vice-Presidente at DepEd Secretary Sara Duterte. Ang dating Pangulo ay maaring makulong ng 6 na taon at kaukulang multa na hindi bababa sa 100,000 piso, kung sakaling mapapatunayang may sala sa kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Nadagdagan na naman ang mga kalaban ng dating Pangulong Duterte dahil nga ay nakalaya na si dating Senadora Leila de Lima, na nagbigay na ng paunang babala laban sa kanya at ang patuloy na investigasyon ng International Criminal Court sa kaso ng human rights.